Mga kaibigan, mga kapatid, mga masigasig na sumusubaybay sa ating maikling pagninilay na ito, maraming salamat sa inyong pagtangkilik, maraming salamat sa inyong patuloy na pagbabahagi ng vlog na ito. Gaya ng sinasabi ko palagi, kinikilala ko ng mabuti yung inyong papel. Kayo rin mismo ay naging instrumento upang maipalaganap ang pagninilay. Alam nyo minsan na sa napaka-busy natin at napakarami natin ginagawa sa buhay minsan na kung hindi natin magawa ng paraan na makapagnilay, makapagsimba, pakiramdam natin parang kulang ang ating ginagawa sa araw-araw. Kaya maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay. Hindi ko kayo maisa-isa, ngunit taos puso akong nagpapasalamat dahil sa inyong katapatan. Ngayon ay araw ng Biyernes, Oktubre 20 na tayo, 2023. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay. At sana sa bawat pakikinig ninyo ng pagninilay na ito, patuloy pa rin kayo nagsisikap na maging mabunga ang inyong mga pagninilay. Sa araw na ito, ang ating Ebanghelyo ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 7. Ano ba ang nilalaman ng ating Ebanghelyo sa araw na ito? Dito makita natin na si Jesus ay patuloy na pumupunta sa iba't ibang lugar upang maipalaganap, maipahayag ang kabutihan ng kanyang ama, yung paghahari ng kanyang ama na puno ng pagmamahal. Kaya hindi maiwasan na ang mga tao ay magsiksikan at maghabol sa kanya. At syempre, sa napakaraming tao na pumupunta sa kanya, hindi maiwasan na maraming nag-uusyuso doon. Lalong-lalo na yung mga nasahanay ng mga Pariseyo, mga Iskriba at mga Saduseyo. At dito sa ating Ebanghelyo, nagbalaan ni Jesus ang mga tao na mag-ingat kayo sa mga taong gumagamit ng mga pampaalsa. Dahil ito lang yung ipinapakita nila, ngunit sa kaloob-looban nito ay napakalayo sa kanilang mga sinasabi. So, wala nang ibang tinutumbok si Jesus dito kundi ang mga Pariseyo. Naalala ko nung unang panahon, bata pa ako, elementarya, may mga binibigay na mga pagkain sa paaralan, no? Yung sa feeding. No? Siguro kayo alam nyo yan. Yung tinapay na Nutriban, di ba? Yung Nutriban, napakasiksik, no? Busog na busog ka. Naalala ko, parang yung isang Nutriban na yan, naku, pag maubos ko, mag-inom ako ng tubig, busog na busog ka. Ramdam na ramdam ko. Ngunit sa ngayon, hindi naman tayo nang lalait, pero kahit yung pandesal, no, akala mo malaki, no? Pero kung mahawakan mo na, napakagaan, tapos pagpigain mo, naku, napakaliit, parang isang kutsara na lang. So, doon nagpapakita na dahil sa pampaalsa, madali kang ma-attract dahil akala mo malaki. Pero sa loob pala, halo, no? Puro hangin. Yan ang gustong ipaabot ni Jesus sa mga tao nung binalaan niya. Mag-ingat kayo sa mga gumagamit ng pampaalsa. Ibig sabihin, ito yung mga taong nagpapakita lang ng kabutihan sa panlabas. Pero sa kaloob-looban ay napakalayo. No? Iba ang kanilang mga hangarin. Bato-bato sa langit, malapit na naman ang eleksyon. Hindi naman lahat barangay eleksyon, pero alam niyo naman yung mga nakasanayan na panahon ng eleksyon, hindi lang sa barangay, lokal o nasyonal, marami kang mga paryente, kakilala, kamag-anak, no? Yung mga kumakandidato, yung mga politiko, akala mo, no, hindi naman lahat, pero minsan lumalapit sa inyo, kahit di kayo kilala, kahit malayo, pupuntahan ka. Pero kung matapos ang eleksyon, nako, di man lang nakaalala. No? So, bakit ganon? No, minsan ba sabi mo, marahil gumaganyan sila dahil may hinihingi sila. Pwede ba tayong magpakita ng kabutihan, ng kagandahang loob, hindi lang dahil may hinihingi tayo? Kaya natutuwa ako na may iilan at marami pa na mga tao na
buong katapatan na pag tumulong sila ay tutulong talaga sila. Hindi na nila iniisip yung utang na loob, no? Sabihin, sige lang, tulungan ko ito dahil sa bandang huli tutulungan din nila ako. Hindi gano'n. No? Maraming mga tao, marami akong kilala na pag tumulong sila, talagang tutulong sila. Hindi na sila nag-iisip ng kung ano pang kabayaran sa tinutulong nila. No? At yun yung mga taong binibiyayaan din ng Panginoon dahil sa kanilang kabutihan. So mga kapatid, alam nyo, yung sinasabi palagi na madaling maging tao pero mahirap magpakatao. No? Yung talagang magpalabas ng totoong sayo. No? Kailangan tayo ay, kung gumawa man tayo ng ating mga gawain, lalong-lalo na sa gawain ng kabutihan, maging tapat tayo. Huwag maging plastic. No? Huwag puro pampaalsa ang gamitin natin para hikayatin natin ang mga tao na lumapit sa atin. Mga kapatid, sana sa ating patuloy na pagninilay, magsikap tayo na maging tapat, maging totoo sa ating mga ginagawa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat sa aming paglilingkod sa iyo. Ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming lakas. Amen.